manggilamon. Nahibulo ka ba nga ngano nga gatagay kag manggilamon nga asawa? Tungod kay para nga maibog ka o madali ka nga na kaniya. Nahimong pangit ang imong asawa. Tungod kay para ang asawa madali pod nimo. Kani istorya? Mingon po din isa ka kuan, mingon po din isa ka bana nga ako lahi. Tuna ko'y asawa, guwapa kayo. Pero dili manggilamon. Mingon kini mo nga manggilamon nga nahibulo ko ba nga nganong gatagan kag guwapa nga asawa aron maibog ka nga na kaniya. O dili siya kang bright para siya maibog nimo. Madali nga na kanimo. Ang butang nga gusto ko ipasabot mo kini ba? Ibalay-balay ras Ginoo, no? Ang asawa o bana. Ayaw ina mo niya akong asawa, mo niya akong bana. Pero gibagay na nas Ginoo ba? Amen ba? No, ayaw pintasi ang kanabitang negatibo sa iyong asawa nga naman gibalay lang na nimo. Amen ba? So nilitak na sa buntagon, no? Kung doon na tayo ato makita bitaw nga urag ang ako asawa mas kuan man kanang mas minus man pre nga kikaiso gituyo nas Ginoo para nimo. Ngayon ko ga gwapa sa akong asawa gituyo gyapon na no diha nimo. Amen ba? Amen. Ang atong topic karon, God's presence in a fallen world. Kumusta man ang atong kalibutan karon? Unsa may imong nakita sa atong kalibutan karon? Sa itong kalibutan karon doon na gitawag reality and gitawag fantasy. Ano may fantasy? Mga tao nga nagpantasya diya silang kaugalingon. Kung dili na ito kalita, natas gitawag modern technology. Nga kung anak ka sa kabitaw Facebook, doon ay mga application diya nga kung tiguang na ka, pwede ka pabatanon, di ba? Bitaw na diya. Ya kung di ka bunguton, pwede ka magpabungot ka diya sa diya sa Facebook. Kuha ka na kadto ng lugar, pwede nga yung picture ibutang niya itong lugar, araw ito niya na nga iyon nga nakadto ka. Kung itong tagnaw, pwede nga papution ka diya sa application sa Facebook. Muna nga daghan nga mga tao nga nagpantasya diya ilang kaugalingon. No, maghimo na ilang pagwapahon, ang ilang kaguligang, kunya ibutan nila sa ilang profile dayon o mingon dayon ang wow, dahil kayo mo like mo, nga naman, tungkol kay guwapa ka diha sa iyong profile. Pero, kumusta ang reality? So, sa atong kalibutan karon, doon ay gitawag og reality o fantasy. So, kung nagbutang ka sa profile nga, dili mao ang dagway good nimo, it means nagpantasya ka. Nagdi-dreaming ka sa imong kaugalingon igsoon nga ikaw na pero dili gyud na ikaw nga namatod kay gisaluban lang sa atong modern technology igsoon ang atong taksa ka mga kinabuhi. So open your Bible in the book of Psalms 23, usa ka common kaayo nga chapter igsoon from verse 1 up to verse 6 again. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cups overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang pangutana, was David nagdi-dreaming ba siya dining pagsulti niya nga walay bakulang nganhi kanako? No? Kung ato i-apply sa itong sitwasyon karon ba?
realidad ba kini o fantasy lang ni David niining panahon na. So kung imong tanaw no, sa atong tinuod na sitwasyon nga kalibutan igsoon nga naa nagpuyo kita ang reality in this world. Our world experiencing scarcity. It means not abundance. Datas gitawag ka nihit igsoon. May gani sa atong simbahan dili ta nihit og mga gwapo o mga gwapa. Amen ba mo diha? Matod pa sa vlog ni Brother Dudong, ayaw mo kasuko kung ingnon mo upaw. Kay kung irambol na nimo ang upaw, saman? Wapo. Oh. It means, dili nihit ang tisoy o tisay sa atong church. Dili nihit igsoon ang gitawag og ambungan sa atong simbahan. Dili nihit igsoon ang gitawag og mistisa o bistiso sa atong simbahan igsoon nga naman mga anak mutas Ginoo. Amen ba? Pero kung mutanaw ka sa atong palibot karon sa sitwasyon sa atong kalibutan karon igsoon, unya maminaw ka sa gisulti ni David, urag lahi kaayo ang mao nga sitwasyon igsoon. Mingon si David, I lack nothing. Pero mangutana ko ninyo, wa ba'y nakulang ninyo? Kung tanong ta mo, okay, kanang Brother Jeter. Kung sa may nakulang ni mo? Kwarta. Oh, kwarta. Say kulang ta kwarta, kulang ta o sa pagyud mga galamiton sa tumbalay, kulang ta kanang wa gyud tay balay di na tay kulang, wa gyud tay balay. So daghan kay mabutang ison nga wala nato. Pero si David igsoon, siya, I lack nothing. Walay nakulang nako. Sa ito pa, kumpleto si David diha sa iyang kinabuhi igsoon. Pero kung atong i-apply sa itong sa tagsa nga kinabuhi, daghan kulang nato. Ako kulang mo kita soon. Pero kinidili kulang sa nasayod na mo. Pero si David siya, I lack nothing. No? So tanaway mong tupan kung unsay nakulang niya. Si kuang kay lain na gitanaw, ilong man. No? Pero pasalamat tayo soon, nga doon na gyapon tayo ilong. Bisay dunana ang atong ilong. Nga naman, ipahimutan nas Ginoo kompleto gayon. Di na yun nato kalimtan ba, no? Nauban, manaway sa itong gitason, manaway sa itong kanang ilong, pero muna ibutang sa inyo na, we are created in the image of God. No? Gihimutan, no? Wonderfully, carefully. It means ikson, wala nasipyat ang Diyos paghimo sa imong nawong. Wala nasipyat ang Diyos paghimo sa imong ilong. Pagulong daguol lang mo ba? Ngayon ba mo iksoon nga, di ba ang mga tao nag-ilaid, ang ban kapait, kalisod, panginahanglan, muna kanunay mo dumog, labi na nasa interview sa TV, ang ilang padayag, ang ilang tinuod nga sitwasyon iksoon. Pero hinumdum mo sa panahon sa pandemic, grabe ang sitwasyon sa mga kalibutan, pero alang nako o sa uban nato dinhi iksoon, atong nakita ang pagka-abundansya diha sa atong Dios. Ngayon sa gilid makaabang pabakha kita, pero ang Dios iksoon abundansya ng gyapon diha sa iyang mga kanakan. Amen ba? Tanaw na pila to ka years ang pandemic? Almost 3 years, no? Pero imong nakita ba? No, kung giyon sa ta pag-supply sa Ginoo, giyon sa ta pagpangga sa Ginoo, giyon sa ta pagpanalangin nga nas Ginoo. Nga naman, tungod kay ang gisulti ni David, realidad sa atong kinabuhi. Amen ba? Ang ba nakulangan igsoon, pero wata nakulangig pagkaon panahon sa gitawag og pandemic. Nga naman, tungod kay atong Dios igsoon nga atong magbalantay o sa ka Dios nga supplier sa tanan natong panginahanglan sa atong kinabuhi. Pagsugod sa kining
temple of praise, ang pinakadato kami na yun. Kami ra na 4 wheels. Buti ka lagi. Pero kami ra, pero tanawa ron sa atong sitwasyon. Daghana ang dunay 4 wheels. Ang ubang 6 wheelers gani, no? Di ba, bro? Tanawa, unsa ang pagka-ambudansya sa Dios nga atong gilagaran igsoon. So, kana nagapasabot igsoon that in the midst of scarcity, God's people experience abundance. Hallelujah. So, ikaduhang putang igsoon nga gusto na atong manotice ba sa atong kalibutan karon. Di lang scarcity, kundi there is also wickedness and unrighteousness. Pero matod pa ni Psalmista David igsoon siya, He guides me along the right paths for His name's sake. Ang pangutana, it is possible to live and experience righteousness and holiness in the midst of wickedness and unrighteousness nga kalibutan igsoon. Kung mangutana ka sa usa ka psychologist igsoon, mayon na sila kung nagpuyo ka sa dapit nga na daghang kriminal, na daghang mga bisyoso, na daghang gitawag og mga snatcher, mga tao nga way pagtuo nga sa Ginoo, ikaw nga nagtubo anang dapita may sama nganha kaniya. Pero sa tao nga nangalagad sa Ginoo igsoon, bisag nakas taliwala sa mga taong bisyoso, ignore ka ikaw, ipasiparit kas Dios o dili ka mayon ana sama kanila. Usa sa prueba igsoon mao si Samuel. Kung imo tanaw, kini si Samuel anak ni siya ni isa pa ni kay Hana. Okay. Kung imo tanaw si Hana, tigulang na siya. Nag-ampo siya anak igsoon. Unya ora gawin siya tubagan nas Ginoo sa henang ka batag adlaw ato na siya sa temple sa simbahan igsoon. Nag-ampo na siya usay na alaan siya nga hubog nga tumapanahon na naman. Grabe kibot-kibot siyang baba, nag-ampo nga nas Ginoo. Mingon kini si Samuel, mingon kini si Eli, oy, nganong nagkibot-kibot pa na yung baba? Di ba, kuhaan ka na sayo pa man kayo, sa hubog ka? Mingon kini siya na, wala ko di mo ko hubog. Pero nag-ampo ko sa Ginoo, nga makabaton ko og anak, og ako isa nga kung makabaton ko og anak, akong ihalad diyas templo. It means iyang ipagamit ang iyang anak diyas templo. Tuod man nanganak siya igsoon o iyang gituman ang gisaad niya nga iyang ihalad kining mga bata diyas templo. Nahibalo ka mga igsoon nga sa diyang gituman ni Hana ang iyang gisulti ngadto sa Dios igsoon. Nakapatulong pa gyud siya og 3 ka mga anak nga lalaki og 2 ka anak nga babay. Ngano ma'am, tungod kay iyang gituman ang iyang commitment ngadto Ginoo. O mao usab kini ang may tabo nga ni sa tong kinabuhigson. Kung unsa may atong gihimong commitment nga sa Ginoo, unya atong gituman igsoon. I-bless podcast Dios. Ganun dugay ko nga kabitaw wa jud full time pastor. Akong ikadlo kanigson basin unyag dili ko makapa-eskwela sa akong anak. Basin unya nga kanang magpuyo ka pobre kayo. Munang wa ko dayon that full-time pastor. Pero ako nakita igsoon sa diyan full-time pastor ko. Wala ko biyais Ginoo. Gi-supply sa Ginoo ang among panginahanglan. Munang nga kung atong i-commitaw, kung atong girilay, atong kagulingon, Diyas Ginoo, inon ikaw, i-bless tas Ginoo. Di lang nato i-divert ang atong nauna sa mga butan ni kalibutan na igsoon o sa atong i-compare atong kagulingon sa uban nga mata igsoon. Nga naman to kay ang Dios dunay kagulingong plano para kanimo kanako sa atong pistak sa mga kinabuhi. Kini si Samuel igsoon, nagdako ni siya diya sa dapit sa simbahan. Ang nasunahuna ni Hana nga ang mga tao nga nasimbahan mga huli. Pero nakita ni Samuel igsoon nga dunay gitawag og abusive, dunay gitawag og unrighteousness sa mga dapit igsoon. Nga naman kay ang duha ka anak ang duha ka anak ni Eli nga duha ka pari, it means surat pari ni sa Aglipay. Nga naman kay ang pari sa Aglipay, di ba na asawa? No? So pari ni sa Aglipay. Doon na siya
duha ka buok asawa, anak igsoon. Ang pauta na, kinsa mo tong iyang duha ka buok anak? Nilay. Si Hopni o si Pinihas. Puro ni sila pari. Bata pa si Samuel, diha siya sa dapit sa gitawag og simbahan igsoon. So, ang balawad niya ito mga panahon na, sa diha nga maghimo bitaw sila kanang gitawag kanang burn sacrifice, doon na sila gitawag og kanang karne, sa diyang nana ang karne diha, no, ibutana dito, gipagsugban dito, ang ilang kanang buluhaton, doon na sila gitawag og taas kayo nga kanba kanang tinidor, unya pag-ana sa pari, no, pag-ana sa pari, kung unsay na kuana sa karne, mo to iya sige share. Wa man nakagusto si kuana ni ang duha ka anak ni Eli. Ang ilang himo sa humag sugba, ilang nagpahiwag gid sila ilang kaugalingon, no? Dunay gitawag og kanang bitawg di kaltasan na daan ni Hopni og ni Pinihas igsoon ang mga karne. Nakita na ni Samuel, no, nga gikaltasan ang para sa Ginoo. Abusive nga naman tungod kay nagabusar sila igsoon sa ilang ranggo niadto panahon na. Nakita ni tanan, no? Pero kung imo tanan igsoon, bisan pa man sa nakita ni Samuel at mga panahon na sa gibuhat sa mga tao nga nag-unang nga nakaniya, kung imo tanan ang Biblia igsoon, sa gihapon si Samuel nagapuyo nga balaan at ubangan diha sa Dios. So ang pagkaltas ni ay nagsugod sa gitawag og templo. Karon matudpas ako ang sa una ang mga politician mo kaltas sila 20% sa moabot diha sa ilang panadalanan. Pero karon tungod kay doon may gitawag og great inflation, ang nahitabo 50-50 na. Mo nang dunay tulay nga nahugno dayon.